Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Marcos Jr. nanawagan ng unity ngayong bagong taon. Sa gitna ng mga aligasyon ng malawakang korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon, nanawagan ng pagkakaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsalubong ng bagong taon. Iginiit na mas marami pang kayang marating ang bansa kung mananatiling buo at nagkakaisa ang sambayanang Pilipino. Sa kanyang New Year's message na ibinahagi sa social media, hinikayat ng Pangulo ang publiko na magnilay sa mga pinagdaanan ng nagdaang taon at magpatuloy ng may malinaw na direksyon at pag-asa, kasabay ng panawagang ng sama-samang pagkilos sa pagpasok ng 2026. Ito ang kanyang panawagan. Sa pagpasok ng 2026, panahon itong magnilay sa mga pinagdaanan natin at magpatuloy ng may malinaw na direksyon at pag-asa. Marami pa tayong kayang marating kung mananatili tayong nagkakaisa. Okay. Masarap pakinggan po ang kanyang mensahe. Kailang hanggang salita lang yan, yung sabi niyang pagkakaisa. Yung unity team noong 2022, ang sarap pakinggan. Kaya nanalo siya dahil sa unity team. Maraming ayaw bumoto sa kanya, ayaw bumoto sana. Kailang dahil kay VP Sara, bumoto na lang. Katulad namin, buong pamilya ko sa Mindanao, VP Sara ang gusto namin. Bigla namang nag-slide down si VP Sara at si Bongbong Marcos ang in-endorse. Di bumoto na lang kami sa kanya, believing na ipagpapatuloy niya ang magandang nasimulan ni Tatay Digong. Anong nangyari ngayon? Sinisira niya ang yung mga build ni Tatay Digong. Ng dami niyang nagawa. Ito ngayon, halos wala kang makitang major infrastructure projects na matatawag niyang legacy. Ang kanya lang is mangagaw ng credit yung Bukana Bridge. Dahil wala na siyang ibang maipakita sa taong bayan, inaangkin niya na one of our legacy projects. So ang ganda ng simula ng unity team. Magkakaisa nga eh. Anong nangyari? Dahil sa sobrang ambisyon nila sa politika, gusto nila na Marcos, Araneta, Romualdez na lang ang mamuno sa bansa. Ayun, sinira nila si VP Sara. So napilitan si VP Sara sumama. Kumalas. Kaya doon na-break ang unity team. Dahil sa ambisyon nila na gusto nila sa 2028 Romualdez ang magpresidente, sa 2034 Sandro Marcos, kanila na lang. Tapos ang pinakamasakit sa lahat, March 11, 2025. A day in our history na hindi ko makakalimutan. Noong kinidnap nila ang ating minamahal na Tatay Digong. Pag gusto ninyo ng unity, ibalik nyo muna ang aming minamahal na Tatay Digong. Why not? Kasi nga kailangan natin, in unity there is strength. Correct. Kailang paano ka mananawagan ng unity na yung most loved president in the Philippines, pinakulong mo nandun, naghihirap sa ICC sa Netherlands, tapos mananawagan kayo ng unity? Yam-yam mo diya, Merisi Gaba.